Nope, hindi ang Madam Auring na yan na mukhang senglot at ngagba ang pag-uusapan natin for today's episode. Bale pambungad lang siya para naman medyo catchy ang ating opening. So kagaya nga ng nasabi na natin, i-quote natin ang ating sarili para main character naman tayo ng very slight for today's episode. At hindi lang ang mga bida-bidang miyembro ng Iglesia ni Manalo. Galit daw ang isang kulto na may fake air sa corruption. Kung matatalino lang sana ang mga miyembro nila, baka malaman nila na sila ang isa sa top contributors ng corruption sa bansa. Mantakin mo yung allegedly kulto na walang free will tuwing eleksyon, iginigiit na tama sila sa kanilang ipinaglalaban ngayon. Transparency, accountability, and no selective justice daw, sabi ng mga very cool tong hinayupak. Na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan. Hindi mo ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito? Ano bang ginagawa nila? They want selective justice for one person na umamin sa ginawa niyang kabulastugan. Actually, ipinagyabang pa niya. And of course, we're referring to the lowest ranked lawyer, DDS, Senador Rodante Marcoleta. Pero kagaya nga ng sinabi natin, the INC surprise protesters joined by the DDS are desperately trying to hit two birds with one stupid stone. First, to protect Marcoleta, and second, to protect and throw support behind Piona na nahaharap sa impeachment trial. Masamang damo, matagal mamatay. BBM. Now, recap tayo ng kaunti sa nangyari kahapon. Bago pa lang mag June 30, may ugong-ugong na may balak ang mga inkulto. Actually, pagka-announce pa lang ni Ombudsman Boying Remulla na magpa-file na sila ng non-bailable plunder case laban kay Marcoleta this week, pinupolitikahan na ng mga DDS ang eksenang yan. At sinasabi pang giyera raw yan ng Marcos administration laban sa INC. Ang tanong lang naman, since when did a simple member become the representation of the cult? Mismong kapatid nga ni Eduardo Manalo, pinakulong niya noong panahon ni Digongyo. So give us a break. Syempre, dahil surprise nga ang kanilang rally na may halong distab elements according to some sources and sectors, wala itong permit. Dahil kung may permit at announcement, di sana naghanda ang mga motorista. Malinaw that when the people already rejects the leadership of the president and they call for him to resign and step down, the process shall take place na pwede siya mag-resign. Dapat handa ang vice president na sumunod sa panawagan ng mamamayang Pilipino. At ang ending, isang napakalaking perwisyo ang surprise rally ng mga inkulto. Hinarangan pa nila ang EDSA at White Plains gamit ang mga bus na may marka ng New Era University, ang universidad na pag-aari ng INC. Parang gusto nilang ipangalandakan that they're above the law, na don't mess with us. And that's rich coming from a religious political group na nananawagan ng accountability. Accountability daw, pero perwisyo ang dulot. Pero mo nangyari sa inyo, ba't ano po? Kagaya na lang nitong si Kuyang kawawang rider na hinarang ng mga nagrally na taga-INC at ninakaw pa di umano ang susi ng motor niya. Nung nagreklamo itong si Kuyang rider, pinagmumura pa tapos pinagbantaan na papatayin. Wala na ginawa na nila Ano ba yung pinaglalaban na yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Tartakin ka kahit. Alis ka na, para... Wala nga yung susunod. Wala susunod. At ginawa yan sa harap ng mga pulis na tila walang narinig. Ang tindi, di ba? Baka inkulto o DDS rin yung mga pulis na yan na walang kwenta. Jose, bigay
Hindi lang sa usaping ito, dahil sa loob ng mga nakalipas na dekada, perwisyo talaga ang dulot ng INC. They've been endorsing corrupt politicians sa national at local elections, tapos sila pa ang may ganang magreklamo. You reap what you sow, ika nga nila. Pero dahil nga very kulto sila, hindi nila yan maintindihan dahil wala nga silang free will sa napaka-importanting oras ng kanilang buhay, ang pagboto tuwing eleksyon. Now, day 2 ng kanilang walang kwenta at puro perwisyo ang dulot na surprise protest. Pero hindi na surprise ngayon dahil may permit na ang mga hinayupak. Makikita ngang tila mas kumonti ang INC at DDS crowd ngayong umaga ng July 1. So, anong napala ng mga galunggong at hinayupak? Well, napakita nila ang kanilang power tripping at arroganteng don't mess with us collective attitude. Very cool to nga, di ba? Pero napatunayan din nila na sila'y napakalaking perwisyo sa bansa, hindi lang kahapon at ngayong araw, kundi bilang isang institusyon na may block voting for influence business model. Kaya tama ang words of wisdom ni Brother Eli Soriano pagdating sa INC. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Napakita rin nila na sila ang isa sa top contributors sa corruption sa bansa. They gamed our electoral system for government influence. That's one of the worst forms of corruption, and that they're a bunch of useful, you know the word that comes after that, to some corrupt politicians and political dynasties like the Dutertes in Davao. Yan ang mahirap pag nagba-block voting kayo eh. Kasi nag-i-endorso kayo, bumoboto kayo ng mga corrupt. Tapos pag makukulong na, makakasuhan na, magrarally kayo, mga perwisyo kayo. At tungkol naman sa perwisyong dulot nila for today's episode, narito ang rant laban sa kanila ng ilang netizens. Ang laking perwisyo talaga nitong surprise rally ng INC. Dahil dyan sa surprise rally na yan, maraming commuter yung na-stuck sa EDSA. Hinarangan pa nila yung daan gamit yung bus nila, pero pinatanggal din yan agad ng MMDA. Hindi lang yon, maraming illegally parked vehicles sa EDSA, pinatanggal din yan ng MMDA, sabi ni Torre. At yung malaking perwisyo na to, wala pa yung permit. Ayaw ipa-disperse ni John B. Cremulya dahil gusto niya pa ng INC votes. At syempre may 4 na naaresto dahil naging magulo yung rally nila. INC surprise rally na walang permit, mga kaibigan. Marami nga po na mga nagtatrabaho ang naapektuhan, mga kaibigan. Marami pong nainis, marami pong naabala, marami pong nagalit, marami pong mga nagpapasada na nawalan po ng kita today dahil po dito sa surprise rally na ito, mga kaibigan. Alam nyo, pwede naman po sana silang magpahayag ng kanilang mga saloobin, o kahit sabihin na natin wala kayong permit. Minsan napagbibigyan yan. Pero wag naman sana umabot sa punto na itong mga to, kung sino man yan, yung bus, hinarang po sa bus lane o naaresto tuloy kayo, di ba, mga kaibigan? Nakakagalit, di ba? Kainis. Kapag mga aktivista, mga normal na manggagawa, mga bading, mga magsasaka, yung mga nag-rally, ang daming polis, ang daming PNP, may mga pa-shield pa yan, may alam mo yung sa bombero, tinutubigan pa yan. Pero itong grupo na to, maximum tolerance, hinayaan nilang maharang yung EDSA, istorbohin yung napakadaming libo-libong tao para lang magprotekta ng plunderer tsaka kriminal. Hello guys, so may surprise rally ang mga INC ngayon sa EDSA. Biro mo yun, like, just for that one particular person, like, susunod ka. I don't understand, bakit? Like, wala ba kayong freedom na tipong basta sabihin ng leader nyo, susundin nyo agad? Ganun ba yun? Like, regardless of kulto or religion or basta kung anumang kulto yan,